Aswang sa liblib na bukirin. Dear Sir Jupiter, magandang araw. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Krisan, tubong antike. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking lolo sa kanilang bukid noong bumisita sila sa kanilang mga taniman. ika-10 ng Nobyembre, taong 2000. Pumunta ang aking lolo sa kanilang bukid. Maghapon siyang naglinis at nanguha ng mga nakapalibot na talahib sa kanilang malawak na taniman. Pagod na daw si lolo pagkatapos niyang hawanin ang masukal na bukirin. 5:00 na ng hapon at nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Bumalik si lolo sa kanyang kubo upang kunin ang dala niyang bag at uuwi sana siya sa bayan. May kalayuan ang kanilang bahay papunta sa kanilang bukid. Naglalakad lamang siya kapag bumibisita siya sa kanilang taniman sapagkat walang pwedeng masakyan papunta roon. Akmang uuwi na sana si lolo nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong siya sa kanyang kubo nang sa gayon ay hindi siya mababasa. Hinintay niya ang pagtila ng ulan hanggang sa tuluyan nang nilamon ng dilim ang buong paligid. Sa pagkagat ng dilim, hindi pa rin tumila ang ulan. At habang tumatagal, ay palakas ito ng palakas. Nababahala na si lolo sapagkat kailangan niya talagang umuwi sa bayan sapagkat wala siyang dalang bigas. Kumakalam na ang kanyang sikmura, ngunit wala siyang maisaing. Bunsod ng pagkagutom, ay kumuha si lolo ng hinog na saging at pinagtiyagahan yun na kainin upang malagyan lamang ng laman ang kanyang kumakalam na tiyan. Natapos na siyang kumain ng saging, ngunit patuloy pa rin sa pagbuhos ang ulan. Napagdesisyonan na lang ni lolo na matulog na lamang sa kanyang kubo dahil palalim na ng palalim ang gabi. Dahil sa sobrang pagod ay mabilis na nakatulog si lolo. Bandang 12:00 ng gabi, nang nagising si lolo dahil nakarinig siya ng kaluskos sa bubong ng kanyang kubo. Tumila na ang ulan, kaya na may rinig na rinig niya ang nililikang ingay nang hindi niya matukoy na nilalang. Nagmasid-masid si lolo sa buong paligid at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang nasabing ingay. Tila ba mayroong umaapak sa itaas ng bubong. Kaagad na bumangon si lolo upang alamin ang nangyayari. Medyo inaantok pa siya noong mga oras na yun. Ngunit ayaw niyang matulog ulit sapagkat nagagambala siya ng ingay. Dahil sa kagustuhan niyang malaman kung ano ang meron sa bubong ng kubo, napagpasyahan ni lolo na lumabas upang tingnan ito. Binuksan niya ang pinto ng kubo na gawa sa kawayan at saka lumabas. Tumingala siya sa bubong at laking gulat niya nang masaksihan ang pangit na wangis ng isang katakot-takot na nilalang. Isang matandang babae na mahaba ang buhok. Matutulis ang mga pangil at may mahabang kuko na kung tawagin
ay aswang. Maliwanag ang bilog na buwan kaya na may kitang-kita ni Lolo ang aswang na nasa itaas ng bubong. Nakatingin ito sa kanya at tila ba galit na galit, parang gusto niyang sunggaban si Lolo. Matapang na tao si Lolo. Ngunit aminado siya na nakaramdam siya ng takot sa mga sandaling iyon. Ang akala niya, hindi totoo ang mga aswang. Ngunit noong gabing yun, napagtanto niya na totoo palang may gumagala na aswang kapag gabi. Dahil sa takot na gumuhit sa dibdib ni Lolo, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay at kaagad na sinarhan ang pintuan. Nilagyan niya ito ng tali upang matiyak na hindi makapasok ang aswang sa loob ng kubo. Nagpalipat-lipat ang aswang sa bubong at kinakabahan na talaga si Lolo. Yun ang unang pagkakataon na nakakita siya ng aswang. Kinuha niya ang kanyang matalim na itak at hinawakan ito ng mahigpit upang magsilbing depensa kung sakaling makapasok ang aswang. Todo bantay si Lolo sa pintuan. Takot na siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang minuto ang lumipas, narinig ni Lolo na parang may lumagapak sa sahig malapit sa bintana. Tumingin siya sa direksyon nito at napasigaw siya ng malakas nang nakita niya ang aswang sa loob ng kanyang kubo sapagkat dumaan ito sa kanyang bintana. Mabilis na pinutol ni Lolo ang tali sa pinto gamit ang kanyang itak at kumaripas ng takbo palabas ng kubo. Hindi niya akalaing susundan siya ng aswang. Hingal na hingal siyang binabagtas ang malawak na damuhan habang hawak-hawak ang kanyang matalim na itak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natumba si Lolo sa damuhan dahil sa nakausling tuod ng kahoy. Dumugo ang kaliwang paa at dahan-dahan siyang tumayo. Nagpaika-ika siya dahil hindi siya makatakbo ng mabilis. Mas lalong kinabahan si Lolo sapagkat papalapit na sa kanya ang aswang. Dahil sa nangyari sa kanyang paa, ay naabutan siya ng aswang. Kaagad sa nitong sinunggaban at ibinuhos ni Lolo ang kanyang buong lakas. Tinaga niya ng tinaga ang aswang gamit ang kanyang itak. Ang buong akala niya ay masusugatan ito. Subalit napansin niya na madulas ang katawan nito. Nahihirapan si Lolo na patamaan ng aswang bunsod ng madulas nitong katawan. Puno na ng kalmot ang mga braso ni Lolo at nararamdaman niyang humahap din na ito. Subalit hindi pa rin siya sumuko. Patuloy siyang nakipaglaban sa aswang kahit ilang beses man siyang kinalmot. Hindi naisip ni Lolo na tumigil sapagkat batid niyang hindi na siya makauuwi ng bahay kung sakaling matatalo siya ng aswang. Hindi rin nagsayang ng laway si Lolo upang sumigaw sa paghingi ng tulong sapagkat batid niyang walang katao-tao sa bukid na yun. Kung saan-saang damuhan na sila napadpad habang patuloy pa rin sila sa pakikipagsagupaan. Tumitindi ang galit sa loob ng dibdib ni Lolo at gustong-gusto niya na talagang patayin ang aswang. Ngunit hindi niya magawa dahil mas agresibo at mas malakas ang aswang kumpara sa kanya. Gayunpaman, lumaban pa rin si Lolo
kahit puno siya ng kalmot sa lieg, tiyan, lieg at braso. Itinuloy niya ang laban. Nagyayakapan na raw sina Lolo at ng aswang sapagkat balak ng aswang na ngat-ngatin ng kanyang lieg. Subalit pinipigilan yun ni Lolo sa pamamagitan ng pagduslak sa mukha nito gamit ang itak. Sa tuwing dinidiin ng aswang ang kanyang mga kuko sa likod ni Lolo, dinidiin din ni Lolo ang kanyang itak na nakatarak sa mukha ng aswang. Tinaga ni Lolo ang lieg nito at tanaw ng kanyang mga mata ang pagtarak ng dugo mula sa lieg ng aswang. Ang buong akala ni Lolo ay hindi na siya makababalik ng buhay sa kanilang bayan. Subalit nakahinga siya ng malalim nang biglang kumalas ang aswang sa pagkakayapos sa kanya. Napansin niyang nanghihina na ito dahil sa patuloy na pagdaloy ng dugo mula sa sugat na nilikha ng itak ni Lolo. Akmang tatagain ulit ito ni Lolo nang mabilis na lumipad ang aswang palayo sa kinaroroonan ni Lolo. Sa mga oras na yun, tuluyang nabuhay ang tila kandilang umaandap-andap na pag-asa. Ang pag-asa ni Lolo na makauuwi ng ligtas at buhay. Nang nakalayo na ang aswang, napagdesisyonan ni Lolo na bumalik sa kubo. Nanghihina na si Lolo at humahapdi na ang mga sugat sa kanyang katawan na likha ng mga kalmot ng aswang. Bitbit ang itak na may bahid ng dugo. Bumalik si Lolo sa kanyang kubo. Kumuha si Lolo ng dahon ng malunggay at ginamot yun sa kanyang sugat. Pagkatapos noon ay muli na siyang humiga. Hindi na natulog si Lolo noong mga gabing iyon. Magdamag siyang nagbantay sa buong paligid sapagkat iniisip niya na baka babalikan siya ng aswang. Nilabanan niya ang antok hanggang sa sumapit ang umaga. Laking pasasalamat ni Lolo sapagkat hindi na bumalik ang aswang. Maagang naglakbay si Lolo pauwi sa kanilang bahay na may marka ng mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Habang naglalakad si Lolo pauwi sa kanilang bahay, nakakita siya ng isang matandang babae na nangangahoy. Tiningnan niya ang matandang babae mula ulo hanggang paa. At ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang napansin niya ang mukha nito. May malaking sugat at sariwa pa. Sa mga sandaling iyon, nagtaka na si Lolo. Napapaisip siya kung bakit may sugat ang mukha ng matandang babae. Sa natatandaan ni Lolo, nataga niya ang mukha ng aswang noong gabing naglaban silang dalawa. Inisip ni Lolo na ang matandang babaeng nangangahoy at ang aswang ay iisa lamang. Bunsod ng labis na kuryosidad, dahan-dahang humakbang si Lolo patungo sa kinaroroonan ng matandang babae na abala sa pagkukuha ng mga kahoy. Hindi niya napansin na lumalapit na sa kanya si Lolo. Binati siya ni Lolo ng magandang umaga at kitang-kita niya ang gulat na reaksyon ng matandang babae nang mapansin niyang nasa harapan niya si Lolo. Parang sinusubukan pa nitong itago ang kanyang mukha na may sugat, subalit huli na ang lahat sapagkat nakita na ito ni Lolo. Tumikim muna si Lolo at saka tinanong niya kung ano ang nangyari sa mukha nito at bakit nagkaroon ito ng sugat na halatang tinaga. Kaagad namang sumagot ang matandang babae at natusok lang daw ng kawayan ang kanyang mukha
kaya nagkaroon daw ito ng sugat. Batid ni Lolo na nagsisinungaling lamang ang matandang babae. Hinding-hindi raw magkakamali si Lolo na siya ang aswang na nataga ni Lolo sa mukha. Napansin din ni Lolo ang mga mata ng matandang babae na mukhang may kinikimkim na galit sa tuwing tinitingnan niya si Lolo. Lumipas ang ilang segundo ay nagpaalam na si Lolo sa babae. Nagpatuloy si Lolo sa paglalakad. Mga punong kahoy ang nakapalibot sa kanyang dinaraanan at walang katao-tao. Mga isang oras pa ang kanyang lalakarin bago siya makarating sa bayan. Habang naglalakad si Lolo, napansin niya na parang may sumusunod sa kanya. Nagpalinga-linga si Lolo sa paligid lalo na sa kanyang likuran. Subalit, wala namang tao. Muling nagpatuloy si Lolo sa paglalakad at naroon pa rin ang pakiramdam na parang may nakasunod sa kanya. Mga tunog na likha ng yabag nang hindi niya matukoy kung sino o anong nilalang. Hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin at bagkus ay tumutok na siya sa kanyang paglalakad. Pagkalipas ng isang oras, nakauwi na rin si Lolo sa kanilang bahay. Gutom na gutom siya at pagod na pagod bunsod ng mahigit isang oras niyang paglalakbay. Ibinaghanda naman siya ni Lola ng pagkain at ikinuwento niya kay Lola ang tungkol sa nangyari sa kanya sa bukid. Hindi raw makapaniwala si Lola na nakalaban ni Lolo ang aswang sapagkat tulad ni Lolo, hindi rin siya naniniwala na totoo ang mga aswang. Kaagad namang ginamot ni Lola ang kanyang mga sugat na likha ng mga kalmot ng aswang. Patuloy na pagtakbo ng mahiwagang oras. Muli na namang namaalam ang haring araw at ang liwanag sa paligid ay unti-unti nang pumapanglaw. Signos na pakagat na ang dilim. Silang dalawa lamang ang natira sa kanilang bahay sapagat nagtatrabaho sa malayo ang kanilang dalawang mga anak at isang beses lamang sa isang buwan dumadalaw. Habang ninanamnam ni na Lolo at Lola ang kanilang pahinga sa isang tahimik na gabi, bigla silang nakarinig ng kakaibang kilos. Bumangon daw si Lola at saka binuksan ng ilaw. Habang tumatagal, ay palakas ng palakas ang kaluskos. Nababahala na si Lola noong mga gabing yun, kaya naman ay kaagad niyang ginising si Lolo. Sarap na sarap daw sa pagtulog si Lolo nang ginising siya ni Lola. Nagpalipat-lipat ang kaluskos mula sa bubong papunta sa bintana at pabalik sa bubong. Ang akala raw nila ay mawawala kaagad yun, ngunit kalahating oras na ang lumipas at hindi pa rin nawawala ang nasabing kaluskos. Habang tumatagal, ay palakas pa rin ito ng palakas. Kinakabahan na raw si Lola sapagkat parang hindi na normal ang nangyayari. Sa kagustuhang malaman kung anong klaseng nilalang ang gumagambala sa kanilang pagtulog, binuksan daw ng aking Lola ang bintana upang sana'y saglit na sisilip. Ngunit napasigaw ng malakas si Lola sapagkat may bigla na lamang humugot sa kanya. Nagsusumigaw siya sa pangalan ni Lolo bilang pahiwatig ng paghingi ng tulong. Labis na kinabahan si Lolo dahil sa nangyari.
Mabilis na kinuha ni Lolo ang kawayan na matulis ang dulo at tumalon sa bintana upang iligtas si Lola. Laking gulat daw ni Lolo nang mamukhaan niya ang nilalang na iyon. Ang aswang na nakalaban niya sa bukid. Kitang-kita ni Lolo ang sugat sa mukha ng aswang sapagkat maliwanag ang paligid na likha ng ilaw at bilog na buwan. Sa mga sandaling yun, napagtanto ni Lolo na nasundan siya ng aswang upang gumanti sa pagtiyaga niya sa mukha nito. Galit na galit ang mga mata ng aswang habang hinahawakan si Lola at kaagad namang tinusok ni Lolo ang likod ng aswang. Sa kasamaang palad, nabitiwan ng aswang si Lola at kaagad na naghingi ng tulong sa kanilang kapitbahay si Lola. Dahil duguan na ang likod ng aswang ay nagawa pa rin itong gantihan si Lolo. Sinunggaman niya si Lolo at hindi naman nagpatalo si Lolo. Hinahampas niya ng hawak niyang kawayan ang aswang upang hindi tutuloy ang makalapit sa kanya. Magulo ang buhok nito. Mahaba ang mga pangil, maging ang mga kuko. At ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na parabang sabik na siyang makaganti sa ginawa ni Lolo sa kanyang mukha. Kung titingnan ang mukha nito ay sadya namang katakot-takot. Nagtamo si Lolo ng malaking kalmot sa kanyang kaliwang braso at nagsipagunahan ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang sugat. Habang abala si Lolo sa pakikinigma sa aswang, si Lola naman ay abala rin sa kasisigaw ng tulong. Hindi naman kasi magkadikit-dikit ang mga bahay ng kanilang kapitbahay, kaya kinailangan ni Lola na tumakbo ng mga ilang hakbang upang puntahan ang kanilang kapitbahay at gisingin mula sa masarap nilang tulog. Hingal na hingal daw si Lola nang bumalik siya sa kinaroroonan nina Lolo at ng aswang. Sa mga oras na iyon, nagsipagdatingan na ang iba pa nilang kapitbahay. Nanlaki ang mga mata ng aswang nang makita nito ang mga tao na may bitbit na mga itak palapit sa kanya. Akmang susugurin na raw ng mga tao ang aswang nang bigla itong kumaripas ng takbo palayo sa kanila. Galit na galit daw ang kanilang kapitbahay nang makita ang mga kalmot ni Lolo, kaya mabilis lang tumakbo at sinundan ang aswang. Umaabot na raw sila sa kung saan-saang liblib dahil lang sa kahahabol sa aswang. Ang iba sa kanila ay nagdala ng flashlight habang hinahanap ang aswang. Itak ang bitbit ng iba, samantalang matulis na kawayan naman ang hawak-hawak ni Lolo. Galit na galit din si Lolo sa aswang noong gabing yun at halos suungin na niya ang kabuang liblib na lugar. Mahanap lang niya ang aswang. Umabot na raw sila sa ilog sa kahahanap. Mabuti na lamang at maliwanag ang buwan, kaya hindi sila masyadong nahirapan sa daan. Hingal na hingal daw sila habang binabagtas ang daan patungong ilog. Nang nakatawid sila sa ilog ay natagpuan nila ang aswang na nagtatago sa malaking puno ng balete. Inilawan nila ito gamit ang dalang ilang flashlight at bumungad sa kanilang mga mata ang napakapulang mata ng aswang at ang pangit na wangis nito. Dumadaloy ang sugat na nasa mukha nito. Marahil dahil nasagi iyon ng mga sanga ng kahoy dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo, kaya muli itong dumugo. Walang pag-aalinlangan nilang sinugod ang aswang, ngunit sa kasamaang palad ay muli na naman itong nakalayo. Hindi nila akalaing ganoon pala kabilis kumilos ang aswang at parang bula na bigla na lang naglaho
sa puno ng balete. Muli na naman daw silang nagsipagtakbuhan upang sundan ito. Hindi sila papayag na tuluyan ng makatakas ang aswang bago sasapit ang umaga. Sigurado sila na kapag hindi nila yon mahuhuli ay patuloy silang gagambalain noon gabi-gabi. Ayaw nilang aabot sa punto na maraming mabibiktima ang aswang na yon, lalo na sa mga buntis at bagong silang na mga sanggol. Hindi sila papayag na isang aswang lang ang magsisilbing tinik sa kanilang bayan. Kahit nakaramdam na sila ng labis na pagkapagod bunsod ng paraot-paritong takbuhan, ay hindi pa rin sila tumigil sa paghahanap sa aswang. Ginalugad nila ang bawat liblib na paligid hanggang sa nakakita sila ng isang malaking aso na nakaupo sa masukal na parte ng mga kakahuyan. Mapupula ang mga mata nito at nang ito'y kanilang ilawan gamit ang dala nilang flashlight, kakaiba ang tingin na ipinukol nito sa kanila. Halos lahat daw sa kanila ay malaki ang pagdududa na baka ang aso na yun ay isang aswang. Naniniwala sila na ang mga aswang ay may kakayahang magpalit ng ibang anyo katulad na lamang ng anyong aso o anyong baboy ramo. Hindi na nila pinalampas ang pagkakataong iyon. Pinalibutan nila ang nasabing malaking aso upang hindi ito makatakas. Nang napalibutan na nila ito ay halos mabingi sila nang biglang tumahol ang aso ng napakalakas. Naging alisto ang bawat galaw nito at tila ba pinoprotektahan nito ang kanyang sarili upang makapaghanda kung sakaling saktan nila siya. Hinampas nila ang aso gamit ang matulis na kawayan at sinubukang tagain ng itak, subalit lumaban ito sa kanila. Sinunggaban ng aso ang isa sa kanila at nginat-ngat ang binti na naging dahilan ng pag-agos ng dugo. Naghalo ang sigawan nila at tahol ng aso sa gitna ng gabing iyon. Napansin nila na mas malakas ang asong iyon kumpara sa normal na mga aso na nakikita nila. Hinampas nila ng hinampas ang aso hanggang sa nasugatan ito sa bandang likod. Ang unang sugat na yun ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa nanghina ang aso at tila ba nagmamakaawa na ang tono ng pagtahol nito. Nagulat na lamang sila nang unti-unting nagpalit ng anyo ang aso mula sa anyong aso at naging anyong matandang babae ang aswang na hinahabol nila kanina. Lumuhod pa sa kanilang harapan ang matandang aswang na may sugat sa muka at nagmakaawa na huwag siyang sasaktan. Sa kanyang pagmamakaawa, nangako siya na hindi na siya manggagambala sa gabi. Basta wag lang nila siyang patayin. Hindi pinakinggan ni Lolo ang pagmamakaawa ng aswang sapagkat galit na galit siya sa ginawa nito, kaya sumigaw si Lolo na patayin ang aswang. Kaagad namang sinugod ng kanilang mga kapitbahay ang matandang aswang hanggang sa lumupasay ito sa damuhan at binawian ng buhay. Sa wakas, nakahinga rin ng malalim si Lolo sapagkat wala nang manggagambala sa kanila sa oras ng gabi. Pagkatapos nilang patayin ang aswang, nagsipag-uwian na sila sa kanilang mga tahanan. Sa karanasang iyon, kanilang napagtanto na totoo nga ang mga aswang. Mula noon, wala nang gumagambala kay Lolo sa tuwing natutulog siya sa kanyang bahay kubo roon
sa malawak nilang taniman sa bukid.